Isang bangkang pangisda na naanod sa karagatan ng Palawan ang nagdulot ng matinding pangamba. Sa loob ng kasko nito, natagpuan ang 49 na bangkay, maayos na nakasalansa na tila sinadyang ikulong. Sa simula, inakala itong isang aksidente sa dagat o isang bigong operasyon ng human trafficking. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, parami ang mga katanungan, ang malansang amoy ng dugo, ang tila bagong pintura ng bangka, at ang mga nawawalang dokumento. Sino nga ba ang tunay na utak sa likod ng karumaldumal na trahedyang ito? Ang kalangitan sa hapon sa ibabaw ng dagat Sulu ay kulay abo at tila nagdadalamhati. Mabigat ang mga ulap na parabang nagbabadya ng masamang balita na malapit ng mabunyag. Ang patrol boat ng Philippine National Police Maritime Group, sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Jose Pepe Delgado, ay marahang umuusad, hinahati ang mga along walang tigil sa paghampas. Mula sa malayo, natanaw nila ang isang lumang bangkang pangisda, isang basnig na walang direksyong tinatahak, ipinapaubaya ang sarili sa agos. Ang puting pintura nito ay tuklap-tuklap na, ang ilang bahagi ng kasko ay nangingitim na tila nasunog sa sikat ng araw, at ang palo nito ay bali at nakahilig sa isang panig. Pinaningkita ni Captain Delgado ang kanyang mga mata. Siya ay isang lalaking nasa katanghalian ng kanyang buhay, may matigas na titig na sanay na sa bagsik ng karagatan at sa dilim ng krimen. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kaba siyang nararamdaman, isang kutob na nagpapagulo sa kanyang isipan. Ang bangka ay tila napakatahimik, walang anumang senyales ng buhay. Kahit isang watawat o ilaw na pang-emergency ay wala man lang nakasabit. Bagalan ang takbo. Dahan-dahan tayong lumapit. Ayokong mabangga natin yan, utos ni Delgado sa kanyang mabigat at kumandong na boses. Tumango ang kanyang kanang kamay, si Police Corporal Mike Santos, at agad na inayos ang direksyon ng patrol boat. Ang kapaligiran sa patrol boat ay biglang tumahimik. Tanging ang marahang ugong ng makina ang maririnig. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa basnig na papalapit ng papalapit. Isang amoy na hindi kaaya-aya ang nagsimulang humalo sa maalat na hangin ng dagat. Nang sapat na ang lapit, 2 pulis ang naghagis ng lubid upang ikabit at pigilan ang pag-anod ng bangka. Mula sa kanilang kubyerta, nakita nilang mahigpit na nakasara ang pinto ng kabina, basag ang mga bintana, at may mga maitim na mansa sa mga dingding na gawa sa kahoy. Naramdaman ni Delgado ang paninikip ng kanyang dibdib. May mali rito, higit pa sa isang sirang bangka o mga mangingisdang tumakas. Ihanda ang mga armas. Papasukin natin, maikli niyang sabi. Maingat silang umakyat sa basnig. Ang sahig na kahoy ay umalagaw-gaw sa bawat hakbang, na parabang ang matandang bangka ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng tao. Tahimik. Walang huni ng mga ibong dagat, walang hagibis ng hangin na karaniwang kasama sa gitna ng laot. Tanging isang nakabibinging katahimikan ang bumabalot sa kanila, dahilan upang magkatinginan ang lahat ng may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sinipa ni Delgado ang pinto ng kabina sa harapan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Isang mas matinding amoy ng nabubulok na laman ang biglang sumingaw, tumusok sa kanilang mga ilong at nagdulot ng pagkahilo. Isa sa mga pulis ay halos masuka. Tinakpan nila ang kanilang mga ilong gamit ang manggas ng kanilang uniforme, ngunit ang amoy ay nanunuot pa rin, napakabaho at kasuklam-suklam. Diyos ko, mahinang bulong ni Santos. Sa loob ng kabina, hindi mga mangingisda ang kanilang natagpuan, kundi isang nanigas at nangingitim na katawan. Isa lamang ito sa silid na iyon, ngunit malinaw na hindi ito isang ordinaryong bangkay. Ang posisyon ng katawan ay nakasandal sa dingding, dilat ang mga mata, bahagyang nakabuka ang bibig, at ang mga kamay ay nakatali ng nilon. Ang malalim na sugat sa kanyang lieg ay nagpapatunay na hindi siya namatay sa pagkalunod, kundi brutal na pinaslang. Nagtiim ang bagang ni Delgado, pilit na pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Simula pa lang ito. Halughugin ang buong bangka. Sila ay nagtungo sa kasko ng bangka, ang lugar kung saan karaniwang iniimbak ang mga nahuling isda. Ang bakal na pinto, na kinakalawang na, ay medyo mahirap buksan. Ngunit nang ito'y bumukas, isang tanawin na nagpatindig sa kanilang mga balahibo ang sumalubong sa kanila. Mga hilera ng katawan ng tao, 10-10 ang bilang, ay nakasalansa na parang mga paninda. Ang ilan ay may suot pang mga damit na kupas.
Ang iba naman ay natatakpan lamang ng gula-gulanit na tela. Ang kanilang mga mukha ay nanigas sa ekspresyon ng matinding takot, na para bang ang kamatayan ay dumating ng biglaan at hindi sila binigyan ng pagkakataong lumaban. Ang mga pulis na nakakita ay biglang natigilan. Ang ilan ay napakapit sa dingding upang hindi matumba. Tinakpan ni Santos ang kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang tanawin. Si Delgado ay nakatayo sa may pinto, mabigat ang paghinga. Ang bilang ng mga bangkay ay napakarami para masabing aksidente. Masyadong maayos ang pagkakasasalansan para masabing nagkataon lamang. Bilangin, nanginginig ngunit matatag ang boses ni Delgado. Isa-isang binilang ang mga katawan, maingat at puno ng pangingilabot. 49 na buhay na ngayon ay mga malamig na bangkay na lamang sa isang masikip at malansang espasyo. Isang bilang na nagpabago sa malawak na karagatan na tila lalo itong naging nakakatakot. Huminga ng malalim si Delgado at dahan-dahang isinara ang pinto ng kasko. Isil ang bangkang ito. Walang pwedeng pumasok o lumabas. Dalhin natin sa pangunahing daungan. Hindi ito ordinaryong kaso. Lahat ng kanyang mga tauhan ay tumango kahit na maputla ang kanilang mga mukha. Walang nangahas na magsalita. Tanging ang ugong ng mga alon ang muling narinig na para bang mga bulong ng dagat na nagtatago ng isang madilim na lihim. Ang basnig ay hindi na lamang isang naanod na piraso ng kahoy, kundi isang tahimik na saksi sa isang malaking trahedya na iyanig sa Palawan at marahil sa buong bansa. Sa di kalayuan, ang araw ay nagsimula ng lumubog, nag-iwan ng kalangitang kulay dugo sa kanluran. Si Delgado ay nakatayo sa kubyerta ng patrol boat, nakatitig sa abot tanaw. Ang kanyang puso ay puno ng mga tanong. Sino ang may gawa nito? Ano ang layunin ng pag-aayos sa mga bangkay na iyon? Ngunit isa lang ang sigurado niya, ang gabing ito ay simula lamang ng isang mahabang bagyo na hihila sa maraming tao, at marahil ay susubok din sa hangganan ng kanyang sariling katapangan. Ang pangunahing daungan ng Puerto Princesa sa gabing iyon ay naging isang dagat-dagatan ng mga tao. Ang mga malalaking ilaw ay itinutok sa iba't ibang sulok, nagbibigay liwanag sa isinumpang basnig na hinila patungo sa pantalan kaninang hapon. Ang malansang amoy na humalo sa amoy ng krudo ay tumatago sa hangin, dahilan upang takpan ng maraming residente ang kanilang mga ilong. Ngunit walang umaalis. Ang kanilang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa mabahong amoy o takot. Ang ugong ng generator para sa isang pansamantalang morgue ay walang tigil. Isang malaking puting tolda ang nakatayo sa gilid ng pantalan, mahigpit na binabantayan ng dilaw na police line. Sa loob nito, ang forensic team ay walang pagod na nagtatrabaho. Ang kanilang mga suot na gloves, mask, at puting protective suit ay nagmistulang mga dayuhan sa gitna ng kadiliman. Si Captain Pepe Delgado ay nakatayo sa labas ng tolda, matalas na pinagmamasdan ang bawat kilos. Matigas ang kanyang mukha, ngunit ang pawis sa kanyang sentido ay hindi maitago. Alam niya na kung ano man ang lalabas mula sa toldang iyon ang magtatakda ng direksyon ng kaso. Kung ito ba ay isang simpleng aksidente sa dagat o isang karumal-dumal na krimen. Lumapit si Corporal Mike Santos, baka sa mukha ang pag-aalala. Sir, naghihintay na ang media. Gusto na nilang makakuha ng opisyal na pahayag. Nagbuntong hininga si Delgado. Wala pa tayong kasiguraduhan. Sabihin mo sa kanila, kasalukuyan pa ang paunang pagsusuri. Huwag hayaang magkaroon ng mga maling espekulasyon. Ngunit sa katotohanan, ang mga espekulasyon ay nagkalat na. Mula sa mga radyo ng mga mangingisda hanggang sa mga screen ng cellphone ng mga reporter, ang balita tungkol sa 49 na bangkay ay naging pangunahing usapan. May nagsasabing ito ay trahedya ng mga illegal migrant, may hinalang ito ay isang ghost ship. Mayroon pang ang nagpakalat ng mga kwentong kababalaghan. Naiinis si Delgado, ngunit hindi niya mapigilan ang alon ng impormasyon na mas mabilis pa sa kahit anong patrol boat. Sa loob ng tolda, ibinabasandali ni Ilse. Isabella Bell Reyes, isang medical legal officer, ang kanyang maskara at nagsalita sa mahina ngunit malinaw na boses. Captain Delgado, kailangan ninyong makita ito. Pumasok si Delgado, pilit na itinatago ang kanyang reaksyon. Sa kanyang harapan, 3 mahahabang mesa ang magkakatabi, bawat isa ay may nakahigang nanigas na katawan sa ilalim ng nakakasilaw na puting ilaw. Ang amoy ng formalin na humalo sa dugo ay nanunuot sa hangin.
Unang biktima, sabi ni Izzy Reyes, itinuturo ang katawan ng isang binatang lalaki. Sugat sa lieg, hindi nalunod kundi sinakal ng lubid. May mga hibla pang nakadikit sa balat. Lumakad siya sa pangalawang mesa. Sunod na biktima. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad. May saksak sa tiyan, lalim na humigit kumulang 5 sentimetro. Walang tubig sa kanyang mga baga. Ibig sabihin, patay na siya bago pa man mahulog sa dagat. Marahang tumango si Delgado, pinipigilan ang kanyang emosyon. At ang pinakakakaiba, huminga ng malalim si Izzy Reyes. Itinuro niya ang pangatlong katawan. May bakas ng pagpalo ng matigas na bagay sa ulo. Pero tingnan ninyo ang posisyon ng kanyang mga kamay. Lumapit si Delgado. Ang dalawang kamay ng biktima ay nakatali sa likod, nanigas. Ang nakapanindig balahibo ay ang kanyang mga daliri na tila pilit na ibinaluktot, bali sa ilang bahagi. Para bang mayroong pilit na pinapaamin sa biktima bago ito tuluyang patayin. Kaya, mabigat ang boses ni Delgado. Hindi ito aksidente. Ito ay sistematikong pagpatay. Tinitigan siya ng diretsyo ni Izzy Reyes. At ang bilang ay hindi 1 o 2, Captain. 49. Ibig sabihin, ito ay isang malawakang massacre. Ilang oras ang lumipas, humarap na si Delgado sa mga kamera at mamamahayag. Ang liwanag ng mga ilaw ay nakakasilaw at ang mga mikropono ay nakatutok sa kanya na parang mga sibat. Inayos niya ang kanyang uniforme at nagsalita sa isang matatag na tono. Mga kababayan, ako si Police Captain Jose Delgado. Ngayong araw, isang bangkang pangisda ang natagpuang naanod sa karagatan ng Palawan na may 49 na biktima. Tinitiyak namin na ang kasong ito ay hindi isang aksidente sa dagat. May malakas na indikasyon na ang mga biktima ay namatay dahil sa karahasan. Sa kasalukuyan, lahat ng mga bangkay ay kinikilala at sinusuri pa. Agad na umingay ang paligid. Ang mga reporter ay nag-unahan sa pagtatanong. Ito ba ay kaso ng human trafficking, Captain? Totoo bang may internasyonal na sindikato sa likod nito? Sino ang responsable? Nagtimpi si Delgado at sumagot ng maikli. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Hinihiling namin sa publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng impormasyong hindi pa kumpirmado. Gagawin ng pulisya ang lahat. Pagkatapos ay tinalikuran niya ang mga tao, kasunod si Santos na halata pa rin ang pag-aalala. Sir, malaki ang atensyon na nakukuha natin. May utos na mula sa Camp Crame na magsumite ng araw-araw na ulat. Gusto ng lahat na malaman ang katotohanan. Tumingin si Delgado sa madilim na dagat na kumikinang sa sinag ng buwan. Ang kanyang puso ay nag-aalab. 49 na buhay ay hindi maliit na bilang. Alam niya na sa likod ng lahat ng ito, may isang malaking puwersa na nagtatangkang magtago ng kanilang mga bakas. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa serbisyo, naramdaman ni Delgado ang isang bagay na mas mabigat pa kaysa sa alon ng bagyo, ang bigat ng panggigipit mula sa tao mismo. Bumuhos ang malakas na ulan, binabasa ang lungsod ng Puerto Princesa. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikinang sa basang aspalto, habang ang sirena ng patrol ay marahang umuugong sa di kalayuan. Si Captain Pepe Delgado ay nakaupo sa kanyang simpleng opisina, nakatitig sa malaking mapa na nakasabit sa dingding. Isang maliit na pulang marka ang nagtuturo sa lokasyon kung saan natagpuan ang basnig na naging tahimik na saksi sa trahedya ng 49 na bangkay. Hinaplos niya ang kanyang pagod na mukha at nagsindi ng sigarilyo. Ang manipis na usok ay tila humahalo sa kanyang magulong isipan. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Pumasok si Corporal Mike Santos, basa pa ang payong na hawak. Sir, may isang binata na gustong magbigay ng testimonya. Sabi niya, may nakita siyang kakaiba ilang araw na ang nakalipas sa lumang pantalan. Mabilis na lumingon si Delgado. Papasukin mo. Sumenya si Santos, at isang payat na binata na may suot na kupas na jacket ang pumasok. Payat ang kanyang mukha, at ang mga mata niya ay lubog, na parang kulang sa tulog. Ngunit may determinasyon sa kanyang titig. Ako po si Marco Villanueva, mahina niyang sabi, medyo kinakabahan. Isa po akong journalist, o mas tamang sabihin, isang lokal na manunulat. Tinitigan siya ng matalim ni Delgado,
Ngunit may lambing sa kanyang boses nang magtanong, ano ang nakita mo, Marco? Lumingon si Marco at nagsimulang magkwento. Noong gabing iyon, 3 araw bago matagpuan ang bangka, nag-iimbestiga ako sa lumang pantalan para sa isang kwento tungkol sa mga nawawalang mangingisda. Gabi na noon, pero may nakita akong isang malaking bangka na tahimik na dumaong. Bago ang pintura, puting-puti, pero may mga pulang mansa sa gilid ng kasko na kitang-kita mula sa malayo. Akala ko pintura lang, pero habang tinititigan ko, lalo akong nakumbinsi na dugo iyon. Ang silid ay biglang natahimik, tanging ang malakas na patak ng ulan sa labas ng bintana ang maririnig. Pinatay ni Delgado ang kanyang sigarilyo at sumandal pasulong. Anong nangyari pagkatapos? Yumuko si Marco. Nakarinig ako ng ingay mula sa loob ng isang bodega sa pantalan, parang may mga taong naglilipat ng mabibigat na bagay. Lalapitan ko sana, pero may 2 malalaking lalaki na nagpaalis sa akin. Sabi nila, kung marami akong tanong, baka sumunod daw ako sa pinsan ko. Ang mga mata ni Marco ay nanginginig, pinipigilan ang emosyon. Ang pinsan ko, si Lito, ay isang mangingisda. Mahigit 2 buwan na siyang nawawala. Natatakot po ako, sir. Baka isa sa mga bangkay ang pinsan ko. Naramdaman ni Delgado na parang may humampas sa kanyang dibdib. Isang malakas na pangalan ang umalinggaw sa kanyang isipan, isang taong nirerespeto sa kanilang komunidad. Hindi binanggit ni Marco ang pangalan, ngunit may hula na si Delgado kung sino ang tinutukoy nito. Ngunit pinili niyang huwag magpadalos-dalos. Salamat sa iyong katapangan, Marco. Mahalaga ang testimonya mo. Pero tandaan mo, huwag kang basta-basta magkwento sa iba. Maaari itong magdulot ng panganib sa iyo. Tumango si Marco kahit na maputla pa rin ang kanyang mukha. Sa gabing iyon din, nagpasya si Delgado na puntahan ang lumang pantalan na tinukoy ni Marco. Kasama si Santos at 2 pang pulis, nagtungo sila sa gilid ng lungsod. Ang ulan ay patuloy pa rin nagdaragdag sa madilim na kapaligiran. Ang lumang pantalan ay madilim at tahimik. Ang mga bodega ay magkakatabi, ang ilan ay may sirang pinto na kinain na ng panahon. Ang amoy ng bulok na isda na humalo sa putik ay tumatago sa ilong. Tinagos ng kanilang mga flashlight ang kadiliman, nagpapakita ng mga malabong bakas sa sahig. Sir, tingnan ninyo ito, bulong ni Santos. Itinuro niya ang isang mansa malapit sa pinto ng bodega. Kulay tsokolate ito, humalo sa putik mula sa ulan. Lumuhod si Delgado, hinawakan ito gamit ang kanyang guwantes. Dugo. At hindi pa natatagalan. Pumasok sila sa loob. Ang tunog ng tumutulong tubig mula sa butas na bubong ay malinaw na maririnig. Sa sulok ng bodega, may isang malaking kahon na bahagyang nakabukas. Maingat nila itong binuksan. Ang laman nito ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Delgado. Mga bunto ng damit na kupas na may halong pulat tsokolating mansa. Ang ilang damit ay mayroon pang mga pangalan, tulad ng sa mga tripulante. Lumingon si Santos. Ito ang mga gamit ng mga biktima. Hindi sumagot si Delgado. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa dingding ng bodega, kung saan may kakaibang mga gasgas. Isang sulat na minadali, gamit ang itim na pintura, bahagyang nabura ng ulan, tumahimik o mamatay. Ang kapaligiran ay lalong naging nakakatakot. Tumayo si Delgado, nararamdaman ang lamig na tumatago sa kanyang mga buto. Napagtanto niya na ang lumang pantalan na ito ay hindi lamang lugar ng pagbaba ng mga kargamento, kundi isang lugar ng malagim na pagpatay. Isil ang lugar na ito. Walang pwedeng pumasok hanggat hindi dumarating ang forensic team, utos niya. Paglabas nila, isang malakas na hangin ang humampas, nagpaalagaw-gaw sa pinto ng bodega. Na para bang ang lumang pantalan ay gustong itago ang madilim nitong lihim. Tumingin si Delgado sa madilim na dagat sa di kalayuan. Sa likod ng mga along patuloy na umuugong, sigurado siyang may mga makapangyarihang kamay na nag-oorganisa ng lahat ng ito. At sa gabing iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili, anuman ang panganib, bubuklatin niya ang utak sa likod ng trahedya ng 49 na bangkay. Ngunit hindi niya alam, mula sa malayo, isang pares ng mga mata ang nagmamanman sa kanilang mga kilos. Isang tao na nakasuot ng itim na kapote ang tahimik na nakatayo sa likod ng pantalan, nagmamasid ng may matalim na titig. At nang umalis na ang sasakyan ng pulis, lumingon ang taong iyon,
Kinuha ang isang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa at nagdial ng numero gamit ang nanginginig na kamay. Doon, nagsisimula na silang maghinala. Nakapasok na sila sa bodega. Ang mabigat na boses sa kabilang linya ay sumagot ng mahinahon, puno ng otoridad, ngunit malamig. Huminahon ka. Hanggat hindi nila binabanggit ang pangalan ko, kontrolado pa ang lahat. Tumila na ang ulan, nag-iwan ng malamig na hangin na tumatago sa buto. Si Captain Pepe Delgado ay nakatayo sa pantalan, suot ang kanyang bulletproof vest. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang pistola. Sa likod niya, isang dosenang armadong pulis ang naghihintay ng utos. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-iingat dahil alam nilang sa gabing ito, hindi lang sila naghahanap ng ebidensya, kundi posibleng makaharap mismo ang mga salarin. Lumapit si Corporal Santos, maputla ngunit determinado. Sir, handa na ang team. Ang malaking bodega sa dulo ng pantalan may aktibidad. Bukas ang mga ilaw at may ilang truck na papasok labas mula pa kaninang hapon. Tumingin si Delgado sa lumang gusali. Matataas ang mga pader nito na may kupas na pintura. Ngunit ang mga ilaw sa paligid nito ay maliwanag, iba sa ibang bodega na madilim at tila patay. May itinatago doon, sigurado siya. Sige, maikli niyang sabi. Tahimik tayong papasok. Walang gagawa ng ingay hanggat hindi ako nagbibigay ng senyales. Sila ay gumalaw ng may pormasyon, dumadaan sa madulas na gilid ng pantalan. Ang amoy ng dagat ay humalo sa amoy ng gasolina at nabubulok na kahoy. Paminsan-minsan, may maririnig na huni ng ibon sa gabi, ngunit bukod doon, tanging ang marahang yabag ng kanilang mga sapatos sa semento ang naririnig. Pagdating sa gilid ng pinto ng bodega, sumenya si Delgado. 2 pulis ang lumapit, gamit ang isang bareta para buksan ang malaking kandado. Sa loob ng ilang segundo, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nang sapat na ang puwang, pumasok sila at agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Sa loob ng bodega, 10-10 kahon ang maayos na nakasalansan. Ang ilan ay bukas, nagpapakita ng mga damit, bag, at kahit mga bote ng imported na alak. Mayroon ding mga sako na naglalaman ng puting pulbos na may markang harina. Ang amoy ng kemikal ay tumusok sa kanilang mga ilong. Malakihang smuggling ito, bulong ni Santos, hindi makapaniwala. Ngunit hindi sumagot si Delgado. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang hilera ng mga bakal na kahon na may palamig sa isang gilid ng silid. Ang ugong ng mga makina ay marahan, kabaligtaran ng nakabibinging katahimikan. Mabigat ang kanyang mga hakbang, lumapit siya sa isa sa mga kahon at binuksan ang takip nito. Ang nakita niya sa loob ay tila nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Sa ibabaw ng yelo na nagsisimula ng matunaw, nakasalansan ang mga organo ng tao, atay, bato, at kahit mga mata na nakabalot sa malinaw na plastik. Ang ilan ay sariwa pa, kulay matingkad na pula, na para bang kinuha lang. Tinakpan ni Santos ang kanyang bibig, maputla ang kanyang mukha. Diyos ko, hindi lang ito smuggling, sir. Ito ay massacre. Natahimik si Delgado, matigas ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na malapit ng sumabog. Isinara niya ang kahon ng may malakas na kalabog. Kumuha ng ebidensya. Ay record, kunan ng litrato, ay dokumento. Walang dapat maiwan, utos niya. Sinaliksik nila ang buong silid. Sa isang madilim na sulok, natagpuan nila ang isang malaking mesang kahoy na may mga mansa ng dugo. Sa ibabaw nito, mga skalpel na may bahid ng dugo kasama ng mga latex gloves na basta na lang itinapon. Sa sahig, may mga bakas ng pagkakaladkad na para bang may katawan ng tao na minadaling inilipat. Kinuyom ni Delgado ang kanyang kamao. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Ang 49 na bangkay sa bangka ay hindi lamang mga biktima. Sila ay maaaring mga stock na naubos na, mga saksi na pinatahimik, o mga manggagawang nagrebelde. Sir, sigaw ng isa sa mga pulis. May dala siyang isang makapal na folder na natagpuan sa isang bakal na kabinet. Mabilis itong binuksan ni Delgado, ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa ng mga dokumento. May listahan ng mga pangalan, edad, at maikling medikal na impormasyon, blood pressure, blood type, at mga tala ng kalusugan. Listahan ng mga donor, sabi ni Santos na nanginginig ang boses. Isinara ni Delgado ang folder ng malakas.
hindi ito ay listahan ng bentahan ng tao. Hindi pa nila natatapos ang lahat nang marinig ang mga nagmamadaling hakbang mula sa likurang pinto ng bodega. Mabilis na sumenya si Delgado. Ang mga pulis ay nagtago sa likod ng mga kahon, handa na ang kanilang mga armas. Bumukas ang pinto. 3 lalaki ang pumasok habang nag-uusap. Hindi nila namalayan na may 10 baril na nakatutok sa kanila. Nang sapat na ang kanilang lapit, sumenya si Delgado. "Huwag gumalaw, pulis!" Nagulat ang 3 lalaki. Isa sa kanila ang nagtangkang tumakbo, ngunit isang babalang putok ang pinakawalan, dahilan upang sila ay matakot at dumapa. Mabilis na pinusasan ang kanilang mga kamay. Lumapit si Delgado, matalim ang titig. "Sino ang amo ninyo? Sino ang nag-utos ng lahat ng ito?" Isa sa mga lalaki ang nagitingit. "Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Mas mabuting umatras na kayo." Isang malakas na sampal mula kay Delgado ang pumutol sa kanyang sinasabi. "Huwag mo akong lokohin. 49 na buhay ang nawala at sisiguraduhin kong ang utak sa likod nito ay haharap sa hustisya." Ngunit ang lalaki ay ngumisi lang ng mapait, na para bang may alam siyang hindi pa alam ni Delgado. Ang huling mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpatindig ng balahibo sa lahat. "Akala ninyo kaya ninyo siyang galawin?" Kahit ang mga opisyal ay yumuyuko sa kanya. "Siya ang bayani ninyo." Natahimik si Delgado. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Bayani. Isang salita na tumutukoy sa isang partikular na tao sa kanilang coastal na komunidad. Isang taong matagal nang hinahangaan, iginagalang at ginagawang huwaran. Sa gabing iyon, nakuha nila ang bodega. Ang mga ebidensya ay nagpatong-patong, mula sa droga, smuggled na gamit, hanggang sa mga nakakakilabot na organo ng tao. Ngunit para kay Delgado, ang mga ebidensyang iyon ay simula pa lamang. Dahil sa likod ng lahat ng ito, may isang malaking pangalan na nagtatago sa likod ng kanyang mabuting reputasyon. At alam niya na sa paggalaw sa pangalang iyon, hindi lang isang sindikato ang kanyang lalabanan, kundi isang pader ng tiwala ng komunidad na matagal nang nabulag. Ang hangin sa tanggapan ng AE sa Puerto Princesa ay napakabigat, na tila nakikiayon sa kalooban ng lahat ng naroroon. Sa interrogation room, si Captain Pepe Delgado ay nakaupo kaharap ang 3 lalaking nahuli sa bodega kagabi. Ang kanilang mga kamay ay nakapusas pa rin, puno ng pawis ang kanilang mga mukha, bahagi dahil sa takot, bahagi dahil sa katigasan ng ulo. Binuksan ni Corporal Santos ang video recorder at tumingin kay Delgado bilang senyales na handa na siya. "Sige," sabi ni Delgado sa isang patag ngunit mapilit na boses. "Nahuli kayo sa isang bodega na puno ng smuggled na gamit, droga, at organo ng tao. Wala nang dahilan para manahimik. Sabihin ninyo, sino ang utak sa likod ng lahat ng ito?" Ang lalaking nasa gitna, na may payat na mukha at mapanghamong tingin, ay bahagyang ngumisi. "Mga kargador lang kami, walang alam. Kung matapang kayo, hanapin ninyo kung sino ang may-ari ng bodega." Umismid si Delgado. "May-ari ng bodega? Ibig sabihin, alam ninyo kung sino siya." Kinagat ng lalaki ang kanyang labi at yumuko. Lumapit si Delgado, matalim ang titig. "Huwag ninyo akong paglaruan. 49 na bangkay ang natagpuan. Huwag ninyong isipin na makakaligtas kayo sa dahilan na kargador lang kayo. Kung mananahimik kayo, lulubog kayo kasama ng kasong ito." Sa wakas, nagsalita ang lalaki. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong, ngunit sapat na malinaw upang ma-record. Ang bodega ay pag-aari ni Don Alejandro. Ang pangalang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Agad na napatingin si Santos kay Delgado, hindi makapaniwala. Pareho nilang alam kung sino si Don Alejandro de Leon. Siya ay isang matandang negosyante mula sa isang coastal na barangay na sa loob ng maraming dekada ay kilala bilang tagapagligtas sa dagat. Paulit-ulit siyang itinampok sa lokal na media dahil sa pagliligtas ng mga lumulubog na bangka o pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na pamilya ng mangingisda. "Mag-ingat ka sa sinasabi mo," sabi ni Delgado, nagpipigil. "Huwag kang basta-basta magbanggit ng pangalan. Anong ebidensya ninyo?" Tumingala ang lalaki, diretsong nakatingin sa mga mata ni Delgado. Lahat ng tao dito alam kung sino ang may-ari ng bodega sa lumang pantalan na iyon.
Si Don Alejandro. Siya ang nagpopondo sa lahat ng shipment. Siya ang nag-uutos kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Hinampas ni Santos ang mesa. Sinungaling! Si Don Alejandro ay bayani ng Barangay San Miguel. Iginagalang siya ng mga tao. Umisi ang bilanggo. Bayani sa harapan ninyo, berdugo sa likod. Iyon ang katotohanan. Nang hapong iyon, nagtungo sina Delgado at Santos sa Barangay San Miguel. Kailangan nilang kumpirmahin ang impormasyon kahit na may pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Pagpasok ng kanilang sasakyan sa barangay, 10-10 pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila. Ang mga residente ay mukhang palakaibigan at simple ang pamumuhay. Ngunit sa tuwing babanggitin ang pangalan ni Don Alejandro, nagbabago ang kanilang ekspresyon. May mga ngumingiti ng may pagmamalaki, mayroon ding biglang tumatahimik. Isang matandang mangingisda na nakausap nila sa isang kapihan ang nagsalita. Mabait na tao si Don Alejandro, nak. Madalas siyang tumulong sa pag-aaral ng mga anak namin. Kung may pamilyang nawawalan sa dagat, siya ang unang tumutulong. Posible bang sangkot siya sa krimen? Nagtimpi si Delgado, ayaw magbigay ng mabilis na konklusyon. Nangangalap lang po kami ng impormasyon, tay. Kung mayroon po kayong napapansing kahina-hinala, pakisabi lang po. Ngunit umiling ang matanda. Imposibleng masangkot si Don Alejandro. Masyadong busilak ang kanyang puso. Si Santos, na kanina patahimik, ay bumulong kay Delgado paglabas nila. Sir, kung lahat dito ay kakampi niya, mahihirapan tayo. Parang may pader na hindi nakikita na nagpoprotekta sa kanya. Tumingin si Delgado sa dagat na kumikinang. Ang pader na iyon ay kailangan nating gibain gamit ang ebidensya, Mike. Ebidensya lang ang makakapagpamulat sa kanila. Gabi na nang bumalik sila sa opisina at nakipagkita kay Easy. Bel Reyes. Katatapos lang ng forensic doctor sa pagsusuri ng ilan pang bangkay. Pagod ang kanyang mukha, ngunit may pag-aalala sa kanyang mga mata. Captain, sabi ni Bel. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ang ilang organo ng mga biktima ay kinuha gamit ang isang maayos na medikal na pamamaraan. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong tao. May kasamang eksperto, marahil isang underground na doktor o sinanay na nurse. Tumango si Delgado. Mayroon bang partikular na pattern sa mga biktima? Yumuko si Belly bago sumagot. Karamihan sa mga biktima ay mga binatang nasa produktibong edad. Ang kanilang blood type ay maayos na nakatala. Na para bang sila ay pinili. Napahawak si Santos sa kanyang noo. Pinili para ibenta. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Bawat piraso ng impormasyon ay lalong nagtuturo sa isang planadong krimen. Sa gabing iyon, mag-isang nakaupo si Delgado sa kanyang opisina. Ang ilaw sa kanyang mesa ay nagbibigay liwanag sa mga dokumento mula sa raid, mga mapa, listahan ng mga biktima, at mga litrato ng bodega. Lahat ng ito ay umiikot sa kanyang isipan, at isang pangalan ang patuloy na umuulit, Don Alejandro. Ngunit alam niya na ang paggalaw sa pangalang iyon ay nangangahulugan ng paghamon sa tiwala ng buong komunidad. Kung magkamali siya, hindi lang ang investigasyon ang mabibigo, kundi pati na rin ang reputasyon ng pulisya. Isang mahinang katok ang narinig. Si Marco Villanueva, ang binatang journalist, ay pumasok. Captain, may nakuha akong impormasyon mula sa isang hindi nagpakilalang source. May isa pa raw bangka na inihahanda para umalis, at ang pangalang binanggit ay pareho pa rin, Don Alejandro. Tumingala si Delgado at tinitigan si Marco. Kung totoo iyan, ibig sabihin ay naunahan na natin sila. Pero Marco, tandaan mo, huwag mong ipagkakalat ang impormasyong ito. Kapag nalaman ng mga taga-barangay na tinatarget natin si Don Alejandro, baka tayo pa ang maging kalaban ng lahat. Tumango si Marco. Naiintindihan ko po, Captain. Pero may karapatan din ang publiko na malaman ang katotohanan. Tutulong po ako hanggat mapapanatili kong ligtas ang investigasyon. Natahimik si Delgado at nagbuntong hininga. Ang gabi ay lumalalim, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Isang katotohanan ang unti-unting nabubunyag, ngunit nagdadala rin ito ng panganib na mas malaki kaysa sa dati. Dahil sa pagkakataong ito, ang kalaban niya ay hindi lang isang kriminal na nagtatago sa dilim,
kundi isang respetadong tao na itinuturing na bayani ng taong bayan. Napakatahimik ng gabi sa Barangay San Miguel. Ang mga ilaw mula sa mga gasera sa beranda ng mga bahay ng mangingisda ay kumikislap sa ihip ng hangin. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapareho ng nararamdaman ni Captain Pepe Delgado. Nakatayo siya sa likod ng isang puno ng niyog, pinagmamasdan ang isang malaking puting bahay sa dulo ng barangay. Ang bahay na iyon ay iba sa lahat, mas malaki, mas maayos at mas maliwanag. Iyon ang tahanan ni Don Alejandro de Leon. Sir, sigurado ba tayong minamanmanan natin ang bahay ng isang tinitingalang tao sa komunidad na ito? Bulong ni Corporal Santos, hindi maitago ang kaba. Marahang tumango si Delgado. Minsan, ang pinaka-inosenteng mukha ang nagtatago ng pinakamadilim na sikreto. Hindi na tayo pwedeng magbulag-bulagan. Mula sa malayo, nakita nila si Don Alejandro na nakaupo sa kanyang beranda, pinaliligiran ng mga batang nagtatawanan sa kanyang mga kwento. Ngumiti siya ng may pagmamahal, hinahaplos ang kanilang mga ulo, na para bang isang mapagmahal na lolo. Ang tanawing iyon ay parang isang sampal kay Delgado. Mahirap tanggapin na ang lalaking may ganitong mukha ang maaaring nasa likod ng 49 na bangkay. Kinabukasan, nagpasya si Delgado na pumasok sa barangay ng may opisyal na dahilan. Dinala nila ni Santos ang isang search warrant. Ang pagtanggap sa kanila ay puno ng kabaitan. Tuloy kayo, mga anak. Ang mga pulis ay mga kagalang-galang na bisita, sabi ni Don Alejandro sa isang mabigat ngunit palakaibigang boses. Sa loob ng bahay, lalo silang nagulat. Mga lumang litrato ang nakasabit sa dingding, isang batang Don Alejandro, kasama ang mga mangingisdang iniligtas niya, mga sandali kung saan nagbibigay siya ng donasyon sa isang ampunan, at mga litrato niya, kasama ang mga lokal na opisyal. Lahat ng ito ay nagpapatibay sa kanyang imahe bilang isang bayani. Madalas po kayong tumulong sa mga tao, ano po? Tanong ni Delgado, sinusubukang magsimula ng usapan. Ngumiti si Don Alejandro. Ginagawa ko lang kung ano ang kaya kong gawin na. Maikli lang ang buhay. Kung hindi tayo mag-iiwan ng kabutihan, ano ang maaalala ng mga tao sa atin? Ang mga salitang iyon ay tila taos puso. Ngunit para kay Delgado, lalo lang nitong pinakapal ang tabing ng misteryo. Paano maaaring ang isang taong may ganito kabait na mukha ay konektado sa isang karumal-dumal na krimen? Samantala, si Marco Villanueva ay abala sa pag-imbestiga sa pamilya ni Don Alejandro. Mula sa mga panayam sa mga residente, nalaman niya na 20 taon na ang nakalipas, may anak na lalaki si Don Alejandro na nagngangalang Ricardo. Ngunit mula nang magbinata, nawala si Ricardo nang walang bakas. May nagsasabing nang ibang bansa siya, mayroon ding bumubulong na namatay siya sa isang aksidente sa dagat. Ngunit isang matandang babae sa palengke ang nagbigay ng ibang impormasyon. Napakatalino ni Ricardo, nak. Sabi nila, gusto niyang mag-aral ng medisina, pero bigla na lang siyang nawala. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Isinulat lahat ni Marco ang mga detalye. Ang pagkawala ni Ricardo ay maaaring isang susi, lalo na kung mayroon siyang kaalaman sa medisina. Maaaring siya ang tumutulong sa madilim na operasyon ng pagkuha ng organo. Sa kabilang dako, si UC Bel Reyes ay may bagong natuklasan mula sa autopsy. Ang ilang piraso ng organo sa bodega ay may mga bakas ng tahi na hindi pangkaraniwan. Ang mga tahi na ito ay gumagamit ng lumang teknik, hindi modernong pamantayan. Sa tingin ko, ang gumawa nito ay isang taong may kaalaman sa medisina, ngunit hindi talaga natapos ang kanyang formal na edukasyon, paliwanag ni Belle. Kumunot ang noo ni Delgado. Parang isang taong nag-aral pero hindi naging doktor. Tumango si Belle. Eksakto. Agad na pumasok sa isipan ni Delgado ang balita tungkol kay Ricardo, ang nawawalang anak ni Don Alejandro. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magdugtong-dugtong. Hapon na, muling pinuntahan ni Delgado si Don Alejandro sa dahilan ng follow-up interview. Sa pagkakataong ito, mas naging mapanuri siya. Sa likod ng kabaitan ni Don Alejandro, may kakaiba. Ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig sa tuwing hahawakan niya ang tasa. Ang kanyang mga mata na paminsan-minsan ay nakatitig sa kawalan na para bang may malaking sikretong itinatago. Hindi po ba kayo naistorbo sa aming investigasyon? Maingat na tanong ni Delgado.
Hindi, nak, sagot ni Don Alejandro na may manipis na ngiti. Huwag lang sanang masaktan ang damdamin ng mga tao. Ang mga maliliit na tao ay kapayapaan lang ang kailangan. Ngunit sa likod ng matalinong pahayag na iyon, naramdaman ni Delgado ang isang pahiwatig na banta. Na para bang ipinapaalala ni Don Alejandro na hindi lang siya isang matandang walang lakas, kundi isang taong kayang pakilusin ang buong barangay laban sa sinumang susubok na pabagsakin siya. Gabi na, nag-usap sina Delgado, Santos at Marco. Kung totoong buhay pa ang anak niyang si Ricardo, baka siya ang operator ng madilim na operasyong medikal, sabi ni Marco. Sumagot si Santos na may pag-aalala. Pero sir, paano kung malaman ng mga tao na iniugnay natin si Don Alejandro at ang kanyang pamilya? Baka magkagulo. Masyado silang naniniwala sa kanya. Nagbuntong hininga si Delgado. Alam ko, pero hindi maitatago ang katotohanan magpakailanman. Kung sangkot nga si Don Alejandro, lalabas at lalabas din ang tunay niyang kulay. Tumingin siya sa mapa sa kanyang mesa at idinagdag, kailangan nating hanapin si Ricardo. Siya ang susi na magbubukas sa maskara ng kanyang ama. Sa labas, ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan. Ngunit para kay Delgado, ang gabing iyon ay nag-iwan lamang ng isang pakiramdam ng hinala na lalong tumitindi. Sa likod ng maamong ngiti at titulong bayani ng bayan, si Don Alejandro ay nagtatago ng isang madilim na anino. At ang aninong iyon ay unti-unti nang nagpapakita ng tunay nitong anyo. Malakas ang buhos ng ulan sa Palawan sa gabing iyon. Ang kidlat ay paminsan-minsang gumuguhit sa kalangitan, nagbibigay liwanag sa mga tahimik na kalsada patungo sa himpilan ng pulisya. Si Captain Pepe Delgado ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatitig sa mga ulat ng investigasyon na dumarami. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang pangalan, Don Alejandro. Ngunit ang matibay na pruweba ay kulang pa para pabagsakin siya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Corporal Santos, may dalang isang brown na folder. Sir, ito ang ulat mula sa intelligence team. May mga kahina-hinalang aktibidad sa paligid natin mula pa kaninang tanghali. May mga hindi kilalang tao na paikot-ikot. Umupo ng tuwid si Delgado. May sumusunod na ba sa atin? Tumango si Santos. Sa tingin ko po. At mas malala, ang sasakyan ni Marco ay sinira kanina sa paradahan. Pinutok ang gulong sa likod, binato ang salamin. Kinuyom ni Delgado ang kanyang kamao. Ibig sabihin, alam na nilang malapit na tayo sa kanilang lungga. Hindi na ito ordinaryong babala. Direktang banta na ito. Nang gabing iyon, habang naghahanda na ang lahat na umuwi, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Nang papasok na si Ilse Bella Reyes sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang piraso ng papel na maayos na nakatupi sa ilalim ng wiper. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ito. Itigil mo ang iyong investigasyon, doktor, kung hindi, magkakaroon ng bagong bangkay na masariwa. Tumatakbong bumalik si Belle sa loob ng opisina, maputla ang mukha. Kaptain, alam nilang sangkot ako. Pinupuntirya na nila ako. Agad na kinuha ni Delgado ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Nagsisimula na silang maglaro ng marumi. Kailangan nating mag-ingat. Hindi na lang tayo naghahanap ng katotohanan, pinoprotektahan na rin natin ang ating mga buhay. Kinabukasan, naglakas loob si Marco na pumunta sa pantalan para maghanap ng karagdagang impormasyon. Nagpanggap siyang kargador, umaasang may maririnig na usapan mula sa mga manggagawa. Nang tanghaling iyon, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki sa isang sulok ng bodega. Narinig ko, galit na galit daw si Don Alejandro. Masyado na raw lumalapit ang mga pulis. Inutusan na niya ang mga tauhan niya na bigyan ng leksyon, sabi ng unang lalaki. Ang target ay si Captain Delgado. Kapag ginalaw daw si Don Alejandro, hindi na raw magtatagal ang buhay niya, sagot ng pangalawa. Lumingon si Marco, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang mahalaga ang impormasyong iyon, ngunit nangangahulugan din ito na ang banta kay Delgado ay mas totoo na. Agad siyang nagulat. Sir, target na po ang pangalan ninyo. Hindi sila basta-basta titigil, seryosong sabi ni Marco. Umiti lang si Delgado, kahit na ang kanyang puso ay kumakabog din. Kung tingin nila ay banta ako, ibig sabihin nasa tamang landas tayo.
Kinagabihan, ang banta ay naging isang tunay na aksyon. Habang nagmamaneho si Delgado pauwi kasama si Santos, isang malaking truck ang biglang lumitaw mula sa isang kanto, mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. "Sir, ingat!" sigaw ni Santos. Malakas na kinabig ni Delgado ang manibela. Ang kanilang sasakyan ay halos tumaob sa kanal. Ang truck ay mabilis na dumaan, hindi huminto, nag-iwan ng alikabok at basang bakas ng gulong. Hinihingal si Delgado, mahigpit pa rin ang hawak sa manibela. "Hindi iyon aksidente," malamig niyang sabi. "Iyon ay tangkang pagpatay." Tinitigan siya ni Santos na nanlalaki ang mga mata. "Sir, nababaliw na sila. Gusto talaga nila tayong mamatay." Hinawakan ni Delgado ang kanyang baril. "Kung ganoon, kailangan nating maging mas mabilis kaysa sa kanila." Kinabukasan, ang kapaligiran sa Barangay San Miguel ay tila normal. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nagmamanman ang mga mata ni Don Alejandro. Habang naglalakad si Delgado sa palengke, isang binata ang lumapit na may takot sa mukha. Ipinasok niya ang isang piraso ng papel sa kamay ni Delgado at mabilis na umalis. Binuksan ni Delgado ang papel, buhay pa si Ricardo. Nagtatago siya sa isang abandonadong bahay malapit sa silangang pantalan. "Pero mag-ingat ka," alam ni Don Alejandro. Ang mensaheng iyon ay nagpakulo sa dugo ni Delgado. Sa wakas, mayroon ng lead tungkol kay Ricardo. Ngunit kung totoo ngang nagtatago siya doon, maaaring isang patibong ang naghihintay. Nang hapong iyon, tinipon ni Delgado ang kanyang team. Sina Santos, Belle, at Marco ay nakaupo ng may tensyon sa kanilang mga mukha. "Wala tayong pagpipilian," matatag na sabi ni Delgado. "Kung nandoon nga si Ricardo, kailangan natin siyang mahanap. Siya ang susi sa lahat ng ito. Pero kailangan nating maging handa." Siguradong may mga tao na si Don Alejandro doon. Nanginginig na hinawakan ni Belle ang kanyang mga kamay. "Paano kung patibong ito?" Tinitigan sila ni Delgado isa-isa. "Kung patibong ito, haharapin natin. Mas mabuting mahulog sa patibong ng may dangal kaysa umatras ng walang laban." Tumango si Santos, kahit na maputla pa rin ang kanyang mukha. "Kung ganoon, aalis tayo ngayong gabi." Ang kalangitan ay muling madilim, walang mga bituin. Ang hangin ay malakas, dala ang amoy ng dagat at krudo. Ang maliit na team ay tahimik na gumalaw patungo sa abandonadong gusali. Ngunit ang kanilang mga hakbang ay biglang huminto nang may marinig silang isang malakas na tawa mula sa loob. At isang boses na kilala nila, mabigat at puno ng otoridad. "Ricardo, anak ko, hindi mo kailangang matakot. Hindi ka nila gagalawin. Tayo ang pamilya." Nagkatinginan ang lahat. Iyon ang boses ni Don Alejandro. Naramdaman ni Delgado ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa gabing iyon, hindi lang katotohanan ang naghihintay, kundi pati na rin ang pinakamapanganib na sitwasyon mula nang magsimula ang kasong ito. Ang hangin sa gabi ay tumatago sa balat. Ang mga alon ay humahampas sa mga poste ng silangang pantalan, lumilikha ng tunog na parang daing ng isang lumang barko. Si Captain Pepe Delgado ay dahan-dahang naglalakad sa unahan, hawak ang kanyang baril. Sa likod niya, sina Corporal Santos, GC. Bel Reyes, at Marco Villanueva ay maingat na sumusunod. Huminto sila sa harap ng isang abandonadong gusali. Ang isang dilaw na bumbilya ay umuugoy sa ihip ng hangin, lumilikha ng mga nakakatakot na anino. "Sir, siguradong patibong ito," bulong ni Santos. Hindi sumagot si Delgado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintong bahagyang nakabukas. Mula sa loob, maririnig ang isang usapan. Isang boses na mabigat at puno ng otoridad, ang boses ni Don Alejandro. "Ricardo, kailangan mong maging matatag. Huwag mong hayaang sirain nila tayo. Tandaan mo, pamilya ang pinakamahalaga." Ang puso ni Delgado ay kumabog ng mabilis. Ang ebidensya na buhay pa si Ricardo ay nasa harapan na nila. Sumenyas siya. Si Santos ay pumunta sa kaliwang bahagi ng gusali, si Marco sa kanan, habang si Bel ay nanatili sa likod, maputla ang mukha. Mabilis na itinulak ni Delgado ang pinto. "Pulis! Huwag gumalaw!" Ang sitwasyon sa loob ay biglang sumabog. 4 na lalaki na may hawak na itak at baril ang agad na tumayo.
Sa gitna ng silid, nakatayo si Don Alejandro, simple ang kasuotan, kalmado ang mukha, ngunit may galit sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, isang binatang lalaki ang nakatayo, ang mukha ay kamukha ni Don Alejandro, ngunit mas matigas. Siya si Ricardo. Captain Delgado, sabi ni Don Alejandro. Alam kong darating ka. Ngunit nabigo ako. Bakit kailangan mong dumating na may armas na nakatutok sa akin at sa aking anak? Tinitigan siya ni Delgado. Dahil sa 49 na bangkay sa bangka, dahil sa mga organo ng tao sa bodega, dahil sa dugo ng mga inosenteng humihingi ng hustisya. Iyon ang dahilan ko. Lumapit si Ricardo. Wala kang alam tungkol sa ama ko. Siya ay isang tagapagligtas. Lahat ng tao sa barangay na ito ay nabubuhay dahil sa kanyang tulong. Si Marco, na nagtatago sa gilid, ay sumagot, kung tagapagligtas, bakit may mga organo ng tao na nakaimbak sa yelo? Bakit may mga bangkay na itinatapon na parang basura? Kinuyom ni Ricardo ang kanyang kamao. Wala kayong pakialam doon. Nagsimula ang putukan. Mabilis na nakapagpaputok si Santos, dahilan upang umatras si Ricardo. Nagsimula ang isang matinding labanan. Hinarap ni Delgado si Don Alejandro. Kahit matanda na, matigas pa rin ang mga kamay nito. Nagpalitan sila ng suntok. Tigilan mo na ito, Alejandro. Sapat na ang dugong dumanak, sigaw ni Delgado. Ngunit itinaas ni Don Alejandro ang isang malaking kutsilyo. Ang dugo ng iba ay ang presyo ng aking tagumpay. Bayani ako sa mata ng mga tao at hindi nila malalaman ang tunay kong pagkatao. Ang kutsilyo ay sumugod patungo kay Delgado, ngunit naharang niya ito at ibinagsak si Don Alejandro sa sahig. Samantala, sina Santos at Marco ay sinusubukang pigilan si Ricardo. Lumalaban siya ng mabangis. Isang bala ang muntik nang tumama kay Bel, ngunit itinulak siya ni Marco, dahilan upang mahulog ang baril ni Ricardo. Mabilis siyang sinunggaban ni Santos. Bitawan ninyo ako, sigaw ni Ricardo. Hinawakan siya ng mas mahigpit ni Marco. Alam namin at ngayon babayaran mo ang lahat. Ang labanan ay umabot sa kasukdulan ng subukang tumakas ni Don Alejandro patungo sa control room ng isang kalapit na bangka. Hinabol siya ni Delgado. Muli silang naglaban sa isang silid na puno ng mga monitor. Inactivate ni Don Alejandro ang self-destruct system ng isang generator. Kung babagsak ako, sasabog ang lugar na ito kasama ninyo. Tumingin si Delgado sa pulang ilaw na kumikislap. Nababaliw ka na, Alejandro. May daan-daang bangkay dito na karapat-dapat sa isang disenteng libing, hindi para malunod kasama ng iyong kayabangan. Sa isang malakas na sigaw, itinulak ni Delgado si Don Alejandro sa pader, sinuntok siya hanggang sa mahulog ang kutsilyo. Bumagsak si Don Alejandro, hindi na makagalaw. Pumasok sina Bele at Santos. Sir, sasabog ang generator sa loob ng ilang minuto. Tumakbo si Delgado sa panel at mabilis na pinatay ang sistema. Humihingal, nagawa niyang pigilan ang countdown. Ang mga ilaw ng babala ay namatay. Tanging ang tunog ng mga alon ang maririnig. Sa umagang iyon, dumating ang tulong matapos matanggap ang kanilang emergency signal. Si Don Alejandro at Ricardo ay pinusasan. Tumingin si Marco sa dagat, nangingilid ang luha. 49 na bangkay at marahil higit pa. Sana ay matahimik na sila ngayon. Tumango si Belle. At least, nabunyag na ang katotohanan. Wala nang maskara ng bayani para kay Don Alejandro. Nakatayo si Delgado sa pantalan, pinagmamasdan ang araw na sumisikat. Pagod ang kanyang mukha, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Maaaring tapos na ang laban na ito, mahina niyang sabi. Pero ang dagat ay laging nagtatago ng mga lihim. At tungkulin nating siguruhin na ang mga lihim na iyon ay hindi na muling magiging isang bangungot. Dinala sila ng isang rescue boat palayo, iniwan ang madilim na pantalan. Ngunit ang nakakatakot na kwento na nilalaman nito ay mananatili magpakailanman sa kanilang alaala. Sa himpilan ng pulisya sa Palawan, ang madaling araw ay hindi kailanman naging ganito kalamig. Ang mga ilaw ay nagbibigay liwanag sa isang mesa na puno ng mga papeles at mapa. Ang amoy ng lumang kape na humalo sa usok ng sigarilyo ay bumabalot sa silid. Si Captain Pepe Delgado ay nakaupo, matigas ang kanyang mukha.
Pula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog. Sa kanyang harapan, si Corporal Santos ay nag-uulat. Sir, lumabas na ang paunang resulta ng identifikasyon. Sa 49 na bangkay, 6 ang kumpirmadong taga rito. Ang iba ay mula sa ibang bansa, Myanmar, Vietnam, at may isa pang tila mula sa Middle East. Lahat sila ay namatay sa iba't ibang paraan. Tumingin si Delgado sa mapa. Ang bawat pulang marka ay nagtuturo sa lokasyon ng mga bangkang naiulat na nawawala sa loob ng 2 taon. Mahigit 10. Nanikip ang kanyang dibdib. Kaya totoo nga. Ang negosyo ni Don Alejandro ay internasyonal. Tumango si Santos. Sir, hindi natin ito kayang harapin mag-isa. May malaki silang network. Kung kasama si Ricardo, ibig sabihin may susunod na henerasyon na magpapatuloy nito. Bumukas ang pinto. Pumasok si UC. Bel Reyes, dala ang isang makapal na folder. Captain, may bago kayong dapat malaman. Ipinakita niya ang mga litrato ng mga organong natagpuan sa bodega. Ang mga organong ito ay pinutol gamit ang isang medikal na teknik. May mga bakas ng maayos na tahi. Hindi ito gawa ng isang amateur. May isang taong may kaalaman sa medisina na kasangkot. Kumunot ang noo ni Delgado. May doktor na nagtatrabaho para sa kanila? Yumuko si Bell. Hindi ko masabi kung sino, pero malinaw na may medical professional sa kanilang network. Kung hindi magiging ganito kaayos ang pagtahi. Sa tingin ko, hindi lang ito isang kriminal na negosyo, kundi isang industriya na. Kinuyom ni Delgado ang kanyang kamao. Bawat bagong impormasyon ay parang martilyo na humahampas sa kanyang ulo. Hindi pa siya nakakasagot, dumating si Marco Villanueva, humihingal. Captain, nakakuha ako ng impormasyon mula sa isang source sa Maynila. May isang mataas na opisyal na pumipigil sa pambansang pamunuan na palakihin ang kasong ito, para daw mapanatili ang stability. Natahimik ang silid. Nanlaki ang mga mata ni Santos. Anong stability? 49 na bangkay ay hindi mahalaga dahil lang sa politika. Tumango si Marco. Higit pa riyan, narinig kong may koneksyon daw si Don Alejandro sa isang miyembro ng Kongreso. Nagpoprotektahan sila. Kung totoo, hindi lang ito isang kaso sa dagat, kundi umaabot na sa politika. Ipinikit ni Delgado ang kanyang mga mata, sinusubukang pigilan ang galit. Kaya ito pala ang kinakaharap natin. Hindi lang isang mafia sa dagat, kundi isang mafia na nakasuot ng barong. Ilang oras ang lumipas, tumunog ang telepono ni Delgado. Ang malamig na boses ng kanyang superior mula sa Camp Crame ang narinig niya. Captain Delgado, itigil ang lahat ng investigasyon hanggat walang bagong utos. Huwag kang basta-basta magbigay ng pahayag sa media. Tandaan mo, maaaring matapos ang karera mo kung lalaban ka sa Agos. Click. Naputol ang tawag. Tinitigan ni Delgado ang telepono. Kaya pinapapikit na lang tayo, mahinang tanong ni Santos. Tumayo si Delgado, nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit. Hindi. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako pipikit sa 49 na buhay. Kung gusto nilang manahimik, bahala sila. Pero tayo, magpapatuloy tayo, may basbas man o wala. Lumapit si Marco. Kung ganoon, kailangan nating humanap ng ebidensya na hindi kayang itanggi ni Numan. Ebidensya na sisira sa kanila kahit may nagpoprotekta. Tumango si Delgado. Kailangan natin ng isang saksi mula sa loob ng kanilang network. Kung wala iyon, lahat ng ebidensya ay maaaring baliktarin. Sa gabing iyon, sa tahimik na himpilan, ang 4 na tao ay umupo sa isang bilog. Ang itim na kape, sigarilyo, at mga mapa ang naging saksi sa kanilang panunumpa. Kung ipagpapatuloy natin ito, maaaring mapahamak ang ating mga buhay, sabi ni Santos. Pero kung hihinto tayo, mas maraming buhay pa ang mawawala, sagot ni Belle. Tinitigan sila ni Marco. Wala tayong pagpipilian. Kailangang lumabas ang katotohanan ito. Tinapos ni Delgado ang pagpupulong sa mga salitang umalinggaw sa kanilang mga puso. Mula ngayong gabi, hindi na lang tayo isang investigation team. Tayo ang mga saksi. Tayo ang paglaban. At papatunayan natin na ang dugo ng 49 na biktima ay hindi basta-basta naglaho.
Sa labas, ang kalangitan ng Palawan ay madilim, walang mga bituin. Ang mga alon ay humahampas sa pantalan na tila nakikinig sa kanilang pangako. Habang sa di kalayuan, ang anino ng isang malaking barko ay marahang gumagalaw, isang senyales na ang network ni Don Alejandro ay patuloy pa rin sa kanilang operasyon, at handa silang hamunin ang sinumang mangahas na guluhin ang kanilang maruming negosyo. Malakas ang buhos ng ulan sa isang liblib na bahagi ng baybayin ng Palawan. Ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay liwanag sa mga bakawan, nagpapakita ng anino ng mga maliliit na bangka. Sa isang sira-sirang kubo, isang lalaki ang pajuwang-gewang, puno ng sugat. Dugo ang dumadaloy mula sa kanyang hita, maputla ang kanyang mukha. Siya si Ramon, isa sa mga tauhan ni Don Alejandro na nakatakas matapos ang labanan sa pantalan. Sa kanilang maliit na himpilan, si Captain Delgado ay nakaupo kasama sina Santos, Bel at Marco. Ang plano nila sa gabing iyon ay simple ngunit mapanganib, humanap ng isang buhay na saksi. Sir, sabi ni Marco. May balita akong may isang taong sugatan na paikot-ikot malapit sa mga bakawan. Baka isa sa mga tauhan ni Don Alejandro. Tumingin si Delgado kay Santos. Maghanda ka ng isang maliit na team. Pupunta tayo doon ngayon din. Ang kanilang paglalakbay patungo sa bakawan ay puno ng tunog ng mga palaka at ulan. Sa ilalim ng isang puno, natagpuan nila si Ramon. Nanginginig ang kanyang katawan. Agad na lumuhod si Belle. Kailangan natin siyang dalhin sa isang ligtas na lugar. Kung hindi siya magtatagal. Dinala nila si Ramon sa isang abandonadong kubo. Tinitigan ni Ramon si Delgado. Kapitan, papatayin nila ako kapag nalaman nilang nagsalita ako. Lumapit si Delgado. Kung mananahimik ka, papatayin ka pa rin nila. Pero kung magsasabi ka ng totoo, may pagkakataon na ang pangalan mo ay maitala bilang isang taong tumulong sa pagbunyag ng katotohanan. Luha at pawis ang dumaloy sa mukha ni Ramon. Bumulong siya, nagkakamali ang lahat. Si Don Alejandro ay hindi lang isang negosyante. Siya ang may-ari ng isang mothership. Mothership, tanong ni Marco. May isang malaking barko, sabi ni Ramon. Mas malaki kaysa sa ordinaryong bangka. Lahat ng operasyon ay doon ginagawa. Pag-iimbak ng organo, droga at kahit mga bihag. Nakadaong ito sa gitna ng dagat at piling tao lang ang nakakaalam ng ruta nito. Alam mo kung nasaan ang barkong iyon ngayon, tanong ni Delgado. Tumango si Ramon. Ang coordinates ay nasa isang papel na itinago ko. Pero mag-ingat kayo, Kapitan. Ang barkong iyon ay binabantayan ng mga armadong tao. Si Ricardo mismo ang namumuno doon. Biglang may narinig silang kaluskos sa labas. Nagkatinginan ang lahat. Mga tauhan ni Don Alejandro, sir. Nahanap nila tayo, sigaw ni Santos. Nagsimula ang putukan. Sumagot si Delgado na pabagsak ang isa sa mga sumusugod. Kailangan nating umalis ngayon, sigaw niya. Dinala nila si Ramon palabas, tumatakbo sa gitna ng ulan at putik. Hinabol sila ng mga bala. Mabilis silang sumakay sa isang maliit na bangka. Habang papalayo, ang mga sigaw ng mga tauhan ni Don Alejandro ay unti-unting humina. Sa bangka, nanginginig si Ramon. Kapitan, kung mamatay ako. Sabihin mo. Ang pangalan ng mothership ay La Sombra ang anino. Lahat ng sikreto ay nandoon. Pagkatapos noon, pumikit ang kanyang mga mata. Sinubukan siyang iligtas ni Belle, ngunit humina na ang kanyang pulso. Tumingin si Delgado sa madilim na dagat. Ang pangalang La Sombra ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang misteryosong barko na iyon ang susi sa lahat. At iyon din ang magiging huling larangan ng digmaan laban kay Don Alejandro at Ricardo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa puso ni Delgado, ang apoy ng determinasyon ay lalong nag-aalab. Upang wakasan ang teror na ito, kailangan nilang hanapin ang La Sombra. Ang kalangitan sa Palawan kinaumagahan ay kulay abo. Ang mga alon ay mas malakas kaysa karaniwan. Sa pantalan, si Captain Pepe Delgado ay nakatayo, hawak ang isang lumang mapa na ibinigay ni Ramon. Ang sulat kamay sa isang sulok, kahit malabo, ay nagtuturo sa isang coordinate sa gitna ng karagatan. Nakasulat ang dalawang salita na nagpatindig ng balahibo, La Sombra.
Sir, sabi ni Corporal Santos. Handa na ang patrol boat pero limitado ang ating supply. Kung totoo ngang nasa gitna ng dagat ang barkong iyon, kailangan nating maging handa sa lahat. Tumango si Delgado. Wala tayong pagpipilian. Kung totoo ngang mayroong La Sombra, iyon lang ang paraan para wakasan ang bangungot na ito. Ilang oras ang lumipas, ang kanilang patrol boat ay umalis na. Sakay sina Delgado, Santos, Bell at Marco. Umugong ang makina, hinahati ang mga alon. Kung tama ang coordinates na ito, makakahanap tayo ng malaking ebidensya, sabi ni Bell. Pero hindi ko maisip kung ano ang kalagayan sa barkong iyon. Kung nag-iimbak sila ng organo, droga, at mga buhay na tao doon, sabi ni Marco, ibig sabihin, ang La Sombra ay hindi lang isang barko. Isa itong lumulutang na kulungan. Pagsapit ng hapon, lumala ang panahon. Bumuhos ang malakas na ulan at ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan. Ang patrol boat ay umuugoy ng malakas. Sir, hindi normal ang bagyong ito, sigaw ni Santos. Tuloy lang, matatag na sabi ni Delgado. Ang La Sombra ay siguradong nasa likod ng bagyong ito. Biglang umingay ang radar. Sir, may malaking barko sa unahan, sabi ni Marco. Pero kakaiba. Malabong anino lang ang nasa screen. Tumakbo sila sa kubyerta. Sa likod ng ulan, isang dambuhalang anino ang natatanaw. Isang barko na may itim na kasko na tila isang lumulutang na kuta. La Sombra, bulong ni Bell. Ngunit bago sila makalapit, dalawang mabilis na bangka ang lumitaw, agresibong humaharang sa kanila. Sir, armado sila, sigaw ni Santos. Isang babalang putok ang umalinggaw, tumama sa tubig ilang metro lang mula sa kanila. Mga tauhan ni Don Alejandro, sabi ni Delgado. Alam nilang darating tayo. Nang papalapit na ang mga bangka, isang kakaibang bagay ang nangyari. Mula sa La Sombra, isang mahaba at nakakatakot na sirena ang tumunog. Ang mga maliliit na bangka ay agad na bumalik na parang mga asong sumusunod sa kanilang amo. Nang gabing iyon, humupa ang bagyo. Bukas ng umaga, lalapitan natin ang barkong iyon, sabi ni Delgado. Pero hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod. Kailangan nating humanap ng paraan para makapasok ng hindi nalalaman. Sir, kung iyon ang kanilang headquarters, sabi ni Belle, hindi lang 10 ang kalaban natin, baka daan-daan. Tumango si Delgado. Alam ko. Pero ito na ang huli nating pagkakataon. Kung magtatagumpay tayo, walang sinumang opisyal ang makakapagtakip sa kasong ito. Kung mabibigo tayo, magiging isa tayo sa mga bangka sa kasko ng barkong iyon, nanginginig na sabi ni Marco. Tinitigan sila ni Delgado isa-isa. Kung hindi ninyo kaya, sabihin ninyo ngayon. Hindi ko kayo pipilitin. Ngunit walang sumagot. Ang katahimikan ay nangangahulugan ng isang bagay, lahat sila ay sasama. Sa gabing iyon, sila ay nagpalitan sa pagbabantay. Ang La Sombra ay patuloy na nagmamanman sa abot tanaw, hindi gumagalaw ngunit tila buhay. Sa puso ni Delgado, isang pangungusap ang paulit-ulit, bukas, papasok tayo sa tiyan ng halimaw. Sumikat ang araw, nagbibigay ng maputlang liwanag sa karagatan. Sa di kalayuan, ang La Sombra ay nakatayo ng mayabang. Ngayon na o hindi na, mahinang sabi ni Captain Delgado. Ang kanilang patrol boat ay iniwan sa malayo habang isang maliit na rubber boat ang ginamit nila para lumapit. Tanging sina Delgado, Santos, Bell at Marco ang kasama. Pagdating sa gilid ng La Sombra, umakyat si Delgado sa isang kinakalawang na hagdan. Tahimik ang kubyerta. Ngunit nang sila ay humakbang, isang mabigat na boses ang umalingaw-ngaw. Maligayang pagdating sa La Sombra. Mula sa hamog, lumitaw si Don Alejandro. Sa tabi niya, si Ricardo, may hawak na baril. Kaya kayo pala ang sumunod sa sinabi ni Ramon, sabi ni Don Alejandro na may halong tawa. Sayang, masyado siyang mahina para magtago ng sikreto. Tapos na ang laro mo, Alejandro, sabi ni Delgado. Ang 49 na bangkay ay sapat ng ebidensya. Tumawa si Don Alejandro. Ang 49 na iyon ay tira-tira lang. Hindi mo pa nakikita ang kalahati ng itinatago ko rito. Sumenyas siya. Pinindot ni Ricardo ang isang buton. Isang malaking bakal na pinto sa kubyerta ang bumukas. Isang mabahong amoy ang sumingaw.
Sa ibaba, mga pasilyo na puno ng mga container. Ang ilan ay bukas, nagpapakita ng mga katawan na nagyelo sa yelo. Diyos ko, bulong ni Marco. Sila ay mga saksi, traidor, o mga bigong paninda, sabi ni Don Alejandro. At susunod kayo sa kanila. Biglang nagsimula ang putukan. Mabilis na nakapagpaputok si Santos. Nagsimula ang isang matinding labanan sa kubyerta. Hinarap ni Delgado si Don Alejandro. Nagpalitan sila ng suntok. Tigilan mo na ito, Alejandro, sigaw ni Delgado. Ngunit itinaas ni Don Alejandro ang isang malaking kutsilyo. Ang dugo ng iba ay ang presyo ng aking tagumpay. Bayani ako sa mata ng mga tao at hindi nila malalaman ang tunay kong pagkatao. Ang kutsilyo ay sumugod, ngunit naharang ito ni Delgado at ibinagsak si Don Alejandro. Samantala, sina Santos at Marco ay nilalabanan si Ricardo. Isang bala ang muntik nang tumama kay Bel, ngunit itinulak ni Marco si Ricardo, dahilan upang mahulog ang kanyang baril. Mabilis siyang sinunggaban ni Santos. Ang labanan ay umabot sa kasukdulan ng subukang tumakas ni Don Alejandro, patungo sa control room. Hinabol siya ni Delgado. Muli silang naglaban. Inactivate ni Don Alejandro ang self-destruct system ng barko. Kung babagsak ako, sasama kayo sa akin. Tumingin si Delgado sa pulang ilaw na kumikislap. Nababaliw ka na. May daan-daang bangkay dito na karapat-dapat sa isang disenteng libing. Sa isang malakas na sigaw, itinulak niya si Don Alejandro sa pader hanggang sa ito ay bumagsak, hindi na makagalaw. Pumasok sina Bele at Santos. Sir, sasabog ang barko sa loob ng ilang minuto. Tumakbo si Delgado sa panel at mabilis na pinatay ang sistema. Humihingal, nagawa niyang pigilan ang countdown. Nang umagang iyon, dumating ang tulong. Sina Don Alejandro at Ricardo ay pinusasan. Tumingin si Marco sa dagat. Sana ay matahimik na sila ngayon. Tumango si Bel. At least, nabunyag na ang katotohanan. Nakatayo si Delgado sa kubyerta, pinagmamasdan ang araw na sumisikat. Pagod ang kanyang mukha, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Maaaring tapos na ang laban na ito, mahina niyang sabi. Pero ang dagat ay laging nagtatago ng mga lihim. At tungkulin nating siguruhin na ang mga lihim na iyon ay hindi na muling magiging isang bangungot.